Sa isang mundong winasak ng digmaan laban sa mga alien, nagbago ang takbo ng buhay ng sangkatauhan. Ang mga lungsod ay puno ng sugat ng nakaraan, mga gusaling wasak, teknolohiyang ginawa para sa digmaan at isang lipunang nahati batay sa kapangyarihan. Sa bagong mundong ito, ang lakas ang nagdidikta kung sino ang may halaga at kung sino ang walang silbi. Sa gitna ng sistemang ito, may isang paaralan na itinayo upang ihanda ang kabataan na ipagtanggol ang sangkatauhan. Ngulit halip na maging lugar ng pag-asa, naging lugar ito kung saan ang malalakas ay lalong lumalakas at ang mahihina ay patuloy na naaapi. Isa sa mga estudyante sa akademiyang iyon, si Quinn. Si Quinn ay isang level 1, ang pinakamababang ranggo na maaaring makuha ng isang tao. Sa madaling salita, isa siyang walang kapangyarihan. Araw-araw, ang pagpasok sa paaralan ay parang pagpasok sa isang larangan ng digmaan. Sa bawat pasilyo ng akademya, makikita ang mga estudyanteng ipinapakita ang kanilang kakayahan. May mga naglalabas ng apoy sa kanilang mga kamay, may kumokontrol ng bagay gamit ang isip, at may mga naglalabas ng kuryente sa kanilang katawan. Para sa kanila, ang mga mahihina ay hindi kapantay. Isa lamang silang libangan. At kadalasan, si Quinn ang nagiging target. Natuto si Quinn ng isang mahalagang aral upang mabuhay sa paaralang iyon, manatiling hindi napapansin. Huwag sumagot, huwag lumaban, huwag gumawa ng anumang bagay na magbibigay pansin sa kanya. Ngunit sa isang mundong kumakain sa kahinaan, bihira ang makapagtago ng matagal. Pagkatapos ng isa na namang mahirap na araw, bumalik si Quinn sa kanyang maliit at tahimik na dorm room. Wala siyang pamilya, wala siyang mga kaibigan. Ang tanging bagay na mayroon siya, ang tanging koneksyon niya sa mga magulang na hindi niya kailanman nakita, ay isang lumang libro. Isang makapal, itim na aklat na may kakaibang mga simbolo sa pabalat. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling o kung ano ang laman nito. Ngulit mula nung bata pa siya, isang bagay ang sigurado. Hindi ito mabubuksan. Sinubukan na ni Quinn ang lahat. Hinila niya ang metal na kandado nito. Gumamit siya ng iba't ibang kagamitan. Sinubukan niya pang gamitin ng mga scanner ng teknolohiya ng akademya. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nanatiling sarado ang libro. Parang may lihim itong tinatago, isang lihim na hindi para sa kanya. Habang nakaupo siya sa harap ng mesa, muling sinubukan ni Quinn na buksan ang libro. Ngunit gaya ng lagi, walang nangyari. Unti-unting numumuno ng galit at pagkadismaya ang kanyang dibdib. Sa kanyang isipan, bumabalik ang mga tawa ng mga estudyanteng nang api sa kanya kanina. Ang mga pangungutya, ang mga salita na paulit-ulit niyang naririnig araw-araw. Sa wakas, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Sa isang sandali ng matinding galit at pagkabagsak, hinawak ni Quinn ang libro at ibinato ito sa kabilang dulo ng silid. Malakas itong tumama sa pader. Sa normal na sitwasyon, dapat ay nasira na ang libro. Ngunit sa halip, may kakaibang nangyari. Biglang napuno ng pulang liwanag ang buong silid. Napatingin si Quinn sa direksyon ng libro at doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang libro ay lumulutang sa hangin. Unti-unting lumitaw ang mga kumikislap na simbolo sa paligid nito, mga simbolong umiikot sa hangin na parang buhay. Hindi makagalaw si Quinn sa gulat. Ang mga simbolo ay nagsimulang umikot sa kanyang paligid na parang bumubuo ng isang kakaibang sistema sa hangin. Parang isang hologram na gawa sa sinaunang kapangyarihan. Bago pa niya maunawaan kung ano ang nangyayari, may boses na biglang umalinggawang sa loob ng silid. Isang malamig at mechanical na boses. System initialization complete. Nanlaki ang mga mata ni Quinn. Ang mga simbolo ay nagsimulang dumaloy sa aklat, diretso sa kanyang katawan. Isang matinding enerhiya ang pumasok sa kanya. Hindi niya alam kung ito ba ay sakit o kapangyarihan, ngunit ramdam niya na may nagbabago sa loob niya. Ang kakaibang sistema ay tila nag-ukit ng sarili niya sa kanyang pagkatao. Muling nagsalita ang boses. Host detected. Vampire system successfully activated.
Napahinga ng malalim si Quinn habang unti-unting nawawala ang liwanag sa silid. Dahan-dahan niyang tinignan ng kanyang mga kamay. May kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan, isang pakiramdam na hindi niya kailanman naranasan noon. Isang bagong kapangyarihan. Isang kapangyarihang hindi niya nauunawaan. Sa isang mundong kinatatakutan at hinahabol ang mga kakaiba, ang bagong kapangyarihang ito ay maaaring maging kanyang kaligtasan o ang dahilan ng kanyang pagkapahamak. Habang nakatayo si Quinn at nakatanaw sa lungsod na nasira ng digmaan, isang bagay ang malinaw sa kanya. Ang batang dating tinatawag na walang silbi ay hindi na pareho tulad ng dati. At sa mundong pinahaharian ng kapangyarihan, ang laro ay nagsisimula pa lamang.